mag-move na papuntang Muhaji. Pagdating namin ng gabi dito sa Isabela, bigay na rin ration. Wala nang pahinga yan. Fix na. Pagdating namin doon sa may LDLC, andun na rin yung mga tropa namin. 11 company, 14 company, yung 1st Battalion. Kami na lang pala nahuhuli na mag-move na kailangan nila doon. Nung ma-organize kami, move na kami. Mga ilang araw yan. Nag-start na yan ng bombing ng 105. Hindi matapos-tapos yung bombing. Nung pang 6 days na namin nata yan. 6 days. Nasurtan kami ng bala ng 105. Ayun, 2 patay sa amin. Mga wounded, baba na naman doon hanggang sa mata. Anong feeling naman? Masakit ang loob mo rin dahil kasama mong natamaan sa sariling bala ng gobyerno. Yan ang masakit ang loob mo. Nagkapobia na rin ako. Pag sumisirit yung bala ng 105, parang nagtatago na rin ako sa mga puno ng nyug ba. Nagkapobia na ako. Kasi hindi ko naman pinapansin nung una kahit sumabit sa dahon ng kahoy yan. Okay lang sa akin. Sumisirit yung pansatapat ko. Okay lang yan. Pero nung makita ko yung kasama ko, doon ako nagkapobia din. Mahirap palang ganito, sabi ko. Hindi mo makon yung kasama mo, kung anong gagawin mo. Kahit sabihin mo malaki, sabihin mo maliit, kaya mo yan. Yung pinapalakas mo yung loob, di ba? Kaya mo yan, buhay ka dyan. Anong kinausap nyo? Kinakausap mo habang nilalagyan mo ng first aid. Ano yung mga technique nyo sa first aid? Kung gano'n na may... Bandage, lagyan mo siya ng bandage. Kahit hindi na kaya ng bandage, ay yung tumama sa katawan niya, gasuntok eh. Tagos-tagosan hanggang likod. Pwedeng lumusot itong kamao. Doon mo na makuha yung kung paano yung tao. Kung masasabi pa niya na gusto kong mabuhay, tulungan mo ako. Anong feeling pag gano'n? Di ba kaya nakapasya? Huwag ka. Malungkot ka na gusto mong bumawi. Malungkot ka na galit na rin yung nasa puso mo ba. Tapos nung medyo nabulabog kami sa baba, tinira pa kami ng 81 mortar ng Abu Sayyaf sa taas. Ay, tinira kami ng 81 mortar nila. Ayun, medyo umatras kami. Dahil paubos na rin yung ration namin, 1 araw na lang noon. Withdraw ng mga wounded, patay. Withdraw, inabot pa ng 2 days. Kasi nalandmines pa yung nagdala. Kaya yung ration namin, ginawa na lang namin yung 1 saingan, naging 3 saingan, yung bigas. Yung 1 pilis. 1 ulaman na rin ng 7 tao yun. Kumbaga, kinan namin mabuti. Para magkasya ng 2 days yung pagkain namin. Ano yung iniisip nyo noon? Yung makasurvive ka ba na tatayo ka ng konti, mahilo ka na eh. Sa gutom na yun. Tapos tubig pa, wala na. Yan. Parang hindi nyo naisip na parang ano na tayo dito baka... Hindi na rin mo makonday pag umatras ka pa, maraming haharang sa baba. Mga 2 days, dumating yung ratio, yun na. Bisa na naman kaming naglakad. Mga kon na yun. Yung maghapon na yun, umaga. Yun na, umpisa. Umaga ng Friday, mga alas 8. Doon na nag-umpisa ang Muhaji na yan, na hindi ko makalimutan. Kasi... Bakit hindi mo siya makalimutan na sir? Hindi ko makonday yan ang kuwan ko ba. Diyan na ako kinabahan talaga sa totoo lang. Maaari mong ikwento kung paano nangyari yan? Umaga pa lang, mga alas 8 na yan, bagbagan na yan. Diretsuhan na yan, hanggang kuwan na yan, hapon. Dahil leading ang 19 company, palaging nawawandi na, namamatayan. Sige, kaya natin, sabi ni Captain Gisa. Kaya na natin ito. Kung maaari nga, kunin na natin ngayon. Nakalapit na yan ng 5 meters. Ang hindi lang kasi nakon dyan, yung pagkuman ng pito, sa totoo lang.
Si Let Colonel Caldillo, hindi niya alam yung nangyayari sa perimeter, harapan. Yung pag-command ng pito yan, nagkulang. Pwede sana yung command na yan kung nakikita mo yung harapan. Yung pag-command ng pito, depensa lang. Imbis na assault yun, sana. Para konti pa yung madamage. Nagtuloy-tuloy yung hanggang kwan. Pag bumira ng RPG, 2, 3, 1 dead. Sabi ko, kay Let Guevara, sabi ko sa kanya, ang baret mo, nailapit mo, hindi mo nga naiputok eh. Hanggang naidikit natin, hindi naiputok. Pag ganun niya, tinamaan siya. Patay siya. Sabi ko, ang totoo dito, sige, mag-cover lang kayo. Pero huwag niyong hintaan ng 60. Tirahan niyo ng 90 at pag huminto yan, titira na naman ng RPG yan. 3, 2 na naman wounded yan, sabi ko. Nung namatay si Late Guevara, na ano yung naramdaman mo? Masakit din dahil kasama mo yan eh. Pero nakausap mo pa siya. Doon pa sa baba, nakausap ko na. Bago kami mag-move noon, nakausap ko na. Pustahan tayo, sabi ko. Hanggang may dikit yung baret, hindi mo may puputok yan. Bakit, Sergeant? Paano mo may puputok makahoy? Hindi mo nakikita ang kalaban. Hanggang may dikit ng 25 meters, hindi na iputok. Sayang lang yung bigat ng dala niya na armas. Hanggang gabi yan, magputukan yan. Palitan ng putok. Walang humpay. Ang wounded, ilagay sa likod. Kunin mo yung baril niya, bala niya. Yun na naman, gamitin mo. Pag may na-wounded, kunin mo na naman yung bala niya. Yan na naman ang gamitin. Hanggang dire-diretso yan. Sabado ng umaga, maghapon, yun na, nag-iisipan na kung anong gagawin. Kasi pagtiyagaan mo na yung magi na nginangata mo na lang eh. Tapos sabaw ng sardinas yung pinakatubig mo na eh. Ano yung tumatakbo sa isip niyo na wala kayong pagkain, hindi kayo makakain ng gusto? Wala ka rin ganang kumain dahil nakikita mo yung kasama mo patay, may naghihingalo. Katulad ni Late Captain G1. Kinukutsara nga namin ni Geronimo yung lalamunan, yung nabubuong dugo dito para makahinga lang. Pero nakakausap niyo pa niyo? Nakakausap pa namin Ano nun. sinasabi niya sa inyo? Hindi ako makahinga. Sabi niya. Ayun. Hawakan ko dito. Kutsarahin mo, Geronimo, para makahinga si Sir. Gagawin namin ng kutsara. Yung nabuong dugo dito sa lalamunan niya. Yung makahinga ng konti. Pagtagal na naman, ayun na naman, sumisigaw na naman siya. Hindi siya ako makahinga. Sabi na naman, kaya mo yan, Sir, kaya mo yan. Palagi namin sinasabi ganun. Mga Sabado ng hapon, yun na nag-decide na bawat company may isang team na mag-suicide. Lumapit sa akin si Captain Cordoba. Hapon yun eh. Taringgal, Sir, buo yung team nyo, no? Yes, Sir. Walang sakitan ng loob. Kuhan nyo na lahat, ipunin nyo yung mga granada, ayusin nyo yung mga armas nyo, kayong mag-suicide. Ang tagal bago ako nakasagot. Ganun ako. Kaya mo ba? Sabi, yes, sir. Pag mula nun, di na ako nakakuhan. Puro doon lang focus ko sa kalaban. Iniisip ko kung anong oras. Pero pumuputok ako. Iniisip ko kung anong gagawin namin mamaya, madaling araw. Inumpisa namin paggapang. Pagdating ng alas 2, madaling araw. Umpisa na ng gapang yan. Gapang pagong. 25 meters ang gawangin mo abutin kang hanggang alas 5. Sa ingat talaga. Doon ka pa magkataka, yung ginapangan namin, puro may mga nakatanim na landmine, mga bomba ba? Yung mga 81 mortar na may yun, wire. Nagtaka kami, sawa ng Diyos, hindi namin nahagip yung nasagi. Doon na, nung makasampa na kami, nadikitan yung gwardiya nila sa may post. Pagtira nung kasama namin doon, sigawan na yan. Sa atin ng kampo. Ayun na.
Parang nakawala sa ako na yan. Bagbagan na yan. Hanggang matapos. Nung makuha namin ang pinaka-corner to corner na, tumakbo na yung kalaban sa baba. Parang nabunutan kami ng tinik ba. Sa atin na. Salamat Diyos ko. Yun ang palaging sinisigaw ng kasama namin. Pati ako. Salamat po. Ano yung feeling mo noon nung nakuha niyo yung kampo? Kumbaga, gumaan yung pakiramdam ko. Ang unang inisip mo, basta, Ang inisip ko yung, kung talaga eh, magampanan yung sinabi sa akin na inatang ng opisyal. Yun lagi ang kung sa ko. Eh, kaya nga ng iba, kaya ko rin ah. Ganun. pagdating nyo doon mismo sa kampo nung nagsigawan kayo, nung tumakbo na yung mga mayagat, Sa atin ng kampo. Ganun na. yun yung sinigaw ng hapon. Sa atin ng kampo. Sabi niya, ganun na. Sigawan na yan. Sa atin na. Ganun na. Yung palaging sigaw ng kasama ko. Sa atin ng kampo, hindi na mababawi. Ganun na. Makakuha mo na yung amoy ng tao doon na nilibing. Mga pinaglilibing nila doon. Ano rin yung mga kasama nila? Mga kasama nila, mga patay. Ganun. Mga ilan siguro? Eh, hindi ko makakuha na dahil nung kuha na eh. Doon na lang ako sa sulok ba. Anong ginawa mo sa susunod? Iniisip ko kung paano namin nakuha. Ganun. Iniisip mo yung mga kasama mo na nagsakripisyo. Nung ma-clear na, binalikan ko yung classmate ko. Kasi 3 days na rin may tama eh. Si classmate ko Roy, yung 7'5". Tinulungan ko muna siya sa baba na umakyat. Kaya sabi man niya, 3 araw na tagos-tagosan yung tama niya sa likod eh. Kaya ko maglalakad ako. Sabi niya. Pinalakas din niya yung niya na makasurvive ba. Pinagkukan ko lang yung ginawa ko lang sa kanya. Pinapairan ko lang ng tubig itong bibig niya. Para pag natuyo, mabasa. Huwag kang iinom, mamamatay kami. Sabi ko sa kanya, huwag kang iinom, mamamatay ka. Uumit. Yun lagi ang paalala ko sa kanya. Noong ma-clear na, pinatik over namin yung Muhaji.